Bigla na lang siyang naapektuhan ng lason at sa mga sandaling iyon, dumating sina Zenos, Human at Krisen na tumatakbo at nagulat sila sa nakita nilang kalagayan ng bulwagan. Tinanong ni Aaron kung anong ginagawa nila doon at sinabi ni Human na nakita niya ang litrato sa mesa ni Aaron at nandoon ang larawan ng fiancé nito, kaya nagmadali siyang pumunta dahil kinabahan siyang baka may gawin itong masama. Samantala ay napansin ni Zenos na nalason ang lahat at nagsimulang ikwento ni Aaron ang malungkot niyang karanasan. Giit niya na 13 taon na ang nakalipas mula nang siya at ang kanyang fiancé ay parehong baguhang manggagamot na puno ng pag-asa at pangarap, pero namamatay ito dahil sa isang pagsabog ay labis siyang nasaktan. Sinubukan niya mag-move on sa pamamagitan ng pagtutok sa trabaho, pero noong may dumalo sa party ni Goldrin ay sinabi sa kanya na hindi pala aksidente ang nangyari kundi sinadya at nagalit siya ng gusto. Ayon kay Aaron ay agad na naglaho ang impostor matapos sabihin ang impormasyon kaya wala siyang ebidensya para makabawi, kaya niya kinura si Zenos at umaasa matutunto nito ang impostor o kahit anumang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Goldrin. Sinabi ni Human kay Aaron na hindi makatarungan ang ginagawa niya pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, sumigaw si Krisen at sabi niya na kahit siya ay mababaliw rin kung may mangyari sa babae mahal niya. Kahit wala naman siyang girlfriend pero mali pa rin ang maglason ng mga inosenteng tao na walang kinalaman sa nangyari. Sinigawan niya si Aaron at tinanong kung paano niya nagagawang saktan ng ibang tao gayong isa siyang manggagamot. Tinapik ni Zenos ang likod ni Krisen at sinabing siya na ang bahala at pinapaalala niya kay Aaron ang tanong nito noon na alin sa ginto. Ilak at tansong barya ang pupulutin mo kung sabay-sabay itong malaglag sa bulsa nito at ngayon ay may sagot na si Zenos. Sabi niya na pupulutin niya ang lahat ng barya dahil lumaki siyang mahirap at sa parehong paraan, ililigtas niya ang lahat ng nasugatan at natarante si Aaron at sinabing wala namang mapapala si Zenos sa gagawin niya. Sumang-ayon si Zenos pero alam niyang kapag natapos ang insidente si Aaron ay kikilalaning mamamatay tao at si Human ay masasaktan dahil doon. Naiyak si Human at tinanong kung ginagawa ba ito ni Zenos para sa kanya. Tumatango si Zenos at sinabing bayad hutang ito para sa farewell party dahil iyon ang unang beses na may nalungkot na humalis siya. Sabi ni Aaron na kahit na maganda ang intensyon ni Zenos at hindi pa rin ito kayang pagalingin ang lason na hindi pa niya kilala, pero binanggit ni Zenos ay wala ng sapat na oras para alamin kung anong klaseng lason ang ginamit, kaya nagsimula na lang siyang gamutin ang mga pasyente isa-isa. Ipinaliwanag ni Aaron sa kanya na makakabawas lang iyon sa epekto ng lason, pero hindi nito matatanggal ang lason sa katawan at bigla siyang natamad ng saklaw ng simpleng spell ng paggaling ni Zenos at doon niya naintindihan ang plano nito. Ipinaliwanag ni Zenos na ang lahat ng lason ay natural na inilalabas ng katawan sa paglipas ng oras hanggat hindi pa nito napapatay ang tao at ang ginagawa niya ay palakasin ang katawan ng mga tao para malabanan ang lason hanggang sa ito ay mailabas. Isa lang itong laban ng tibay kung sino ang mas tatagal kung ang lason o ang kanyang mahika. Sumali rin sina Human at Krisen para tumulong at sabi ni Zenos na mag-focus sila sa mga mukhang pinakamahina. Hindi makapaniwala si Aaron dahil ang simpleng spell na ito ay hindi naman talaga para sa ganitong katagalan na gamit. Pero dagdag ni Zenos ay hindi naman siya nakatanggap ng formal na edukasyon kaya't hindi niya alam ang mga limitasyon yun. Nagsimulang magkwento si Aaron tungkol sa fiancé niya na naging manggagamot para makapagligtas ng buhay. Siya raw ang pinakamabuting tao na nakilala niya at kabaligtaran nito ni Goldrin ay hindi niya matanggap na ang isang tulad ni Goldrin ang magiging susunod na direktor, kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan. Doon siya nagsimulang magsisi sa paglason sa mga tao at nagpasalamat siya kay Zenos dahil hiniligtas siya nito sa pagiging isang halimaw. Sagot ni Zenos na pwede siyang magpasalamat sa pamamagitan ng dagdag na bayad at dahil mahirap gamutin ang ganito karami na tao. Maya-maya ay nagising na isa-isa ang mga bisita at tuluyan na wala na ang lason sa katawan nila. Pero si Goldrin ay hindi pa rin gumadaling at iniutos niya kay Zenos na gamutin siya pero sagot ni Zenos, hindi siya tumatanggap ng utos mula kanino man at naiinis si Goldrin pero wala siyang magawa. Sinubukan niya utusan ang mga healer sa grupo niya, pero naalala ng mga ito na tinangka ni Goldrin na kunin ang lakas nila habang sila ay walang balay para mailigtas ang sarili niya, kaya tumanggi silang gamutin siya. Sabi ni Zenos kay Goldrin at maaari naman niya itong gamutin kapalit ng tamang halaga. Nagsulat siya ng presyo na mas maraming zero kaysa sa mga tagumpay ni Goldrin sa buong buhay niya. Nagreklamo si Goldrin dahil sobrang mahal raw para sa simpleng gamutan pero sagot ni Zenos kung ganun ay paalam na kaya't agad din pumayag si Goldrin. Pero bago pa madamot ni Zenos ang tao nito ay dumating si Fennel at sinabi kay Goldrin na pag-uusapan nila ng masinsinan ang nangyaring ito, kalaunan at napagtanto ni Aaron na mawawala na sa kanya ang lahat. Di nagtagal siya ay ikinalong at dinalaw siya ni Zenos at Human. Gaya ng dati ay nagkunwari si Aaron na masaya at parang walang pakialam at nagulat pa na nabigyan agad ng pahintulot ang dalawa na makadalaw. Sabi ni Zenos ay may connection siya sa Royal Guard.
Biglang dumating si Keisha, tinakala niyang ginamit lang ni Zenos ang dahilan ng pagbisita sa preso para lang makita siya. Pinabayaan na lang ni Zenos si Keisha sa sarili niyang imahinasyon at binabalikan ang pakay niya na may kailangan siyang malaman mula kay Erin. Tinanong siya ni Human kung siya ba talaga ang naglason sa mga bisita sa party at sagot ni Erin sa totoo lang ay hindi naman talaga. Gumawa lang siya ng kemikal na pansamantalang makakapagpatumba at makakapaparalisa ng mga tao para ma-recreate ang eksena mula 13 taon na nakalipas at mapasabi si Goldwyn ang totoo tungkol sa mga kasalanan niya. Pero nang magsimula siya bumubo ng dugo ay napagtanto niya may mali at sigurado siyang tama ang ginawa niyang kemikal, kaya agad niyang naisip na may ibang taong naglagay ng tunay na lason sa alak. Naniniwala siya na ang impostor ang may gawa nito at nagtago ito sa mga nawala ng malay para panoorin kung anong mangyayari. Natuwa si Human sa narinig dahil ibig sabihin ay hindi si Erin ang totoong may sala, pero hindi sang-ayon si Erin. Sabi niya na kahit na nalaman niyang nalason ang lahat at handa pa rin siyang hayaan silang mamatay para lang sa paghihiganti niya. Sabi ni Kish dahil sa mga ebidensya at sa pagiging kaibigan niya ni Zenos, maaari niyang tulungan si Erin na makalaya agad. Nakiusap din si Human na gawin ito at umalis na sana sila pero pinigilan ni Erin si Zenos at binalaan niya itong maghingat. Sa palagay niya ay imposibleng buhay pa ang impostor kung talagang kinuha ni Goldwyn ang lakas nito kaya baka hindi na ito tao ngayon. Naniniwala si Erin na ang impostor ay hindi lang basta bumabawi. Mas madilim ang mga plano nito at dahil pinigilan ito ni Zenos ay baka siya na ang susunod nitong target. Sagot ni Zenos ay wala siyang pakialam at kung totoong nang haatafe sa kanya ang impostor, sisingilan niya ito ng napakalaki para sa lahat ng gulo na idinulot nito. Pagkatapos niyon ay umuwi na siya at nagpatuloy sa kanyang buhay bilang isang underground healer, handa siyang gamutin kahit sino o kahit ano, basta't may sapat na bayad.